Yun, pagpasok sa isip ng pasyente na kinukulam. May mga pamamaraan na ginagawa yung iba, no, para mapasukan sa isip yung mga ah, pasyente natin para 'pag nakulam, pagka nagpagamot, babanggitin yung pangalan o yung mga ano. Paano ba nangyayari dito? At saka 'to, bibigyan ko ng payo din pati yung mga kasamahan nating mga manggagamot para magkaroon sila lalo ng idea, no? Ito, pag-usapan natin, tara. Walang katulad. Yung mapagpalang araw sa inyo lahat, God bless at more blessing po, no? At yung naghanap muna ng aklat kay Anthony Slatigo Valderrama, rekta kay PM. Nabibigyan ko lang ng idea ng mga kagimat about it sa ating mga kasamahan ng mga manggagamot, no? Oo. Ingat po lagi din tayo sa ating araw-araw na road time, yung mga gawain natin araw-araw, no? At wag nating iwawala na magpudar lagi tayo araw-araw po, no? Pagising pa lang natin. Ngayon mga kagimat, marami kasi lumalabas ngayon ng mga iba't ibang gamutan, no? Ito po, usually, napaliwanag ko na rin po dati to, o gusto ko lang kayong i-remind uli. May mga pasyente kasi, experience ko po ito, no? Kung kayo agi sa aral namin, skip lang po kayo, no? May mga experience po tayo na nagpapagamot pa lang, hindi pa tinatawas, hindi pa natin tinatanong sa tanungan natin, kulam na agad sila ng kulam. Porque humaba daliri, kinulam na agad. Opo, no? Ngayon, ito kasing ibang pasyente kasi, minsan kasi to, marami kasi nangyayari dyan na experience ko sa mga pasyente ko. Pinasok sa isip nila ng mga kakilala, kinukulam ka, kinukulam ka, kinukulam ka. Kaya every time sumakit ang daliri and sumakit ang katawan nila, kinukulam agad sila. Tapos meron kalimitan dyan na ipinipilit sa manggagamot ng kumukulam si ganito. Ngayon, pagka inipitan niya ng manggagamot, papalaho yan. Kung sino nasa isip niya, babanggitin niya. Meron naman mga manggagamot o mga kaibigan na inuudyukan yung isang pasyente. Galit kasi sa'yo si Heping Agimat eh. Ganun kaya, sample ako. Galit kasi si Heping Agimat, galit sa'yo si Heping Agimat. Kinukulang pa nun. Ngayon, pagka nagpagamot ka at inipitan ka sa paa na napakasakit, kahit wala ka pang sapi, sasabihin mo, kinukulang pa ni Hepe. Pag sinabi ng ng mga magagamot, pag ipit sa paa mo, pala ako na, sabi sakit naman eh, kahit wala ka pa sanib eh. Kahit posporo, kahit nga walang ipit eh, pisili mong ganun eh, palahaw din ng pasyente eh. Ulit pa kayo maipit, kasi kahit posporo. Pag palahaw niya, sasabihin mo, sino ka si Hepe? Ako kumulam sa'yo. Kaya po lagi yung binibigay na aral sa ating mga kasama. Ito po para sa Team Happy Agimat at sa mga nag-aaral ng Team Happy Agimat. No? Kaya lagi ko sinasabi mga Agimat, maglakasan natin ang pakaramdam natin, alamin natin maigi, kung may nakasapi na talaga wala. May nangyari pa sa amin. Ito sa team namin. May tinanggal akong miyembro, no? Pagtanggal ko namin, wala akong minimension na pangalan na. Wala akong minimension pangalan. May tinanggal akong miyembro. Pagkatanggal ng miyembro, nag-video call ako sa grupo. Hindi naman ako binanggit. Ang sabi niya, isa sa miyembro ng Team Happy Agimat. Pagkatanggal ngayong oras mismo, pagkatanggal, nag-chat sa isang miyembro ko. Ang sabihin mo kay Hepe, meron sa grupo nyo, tinitigal po ako. Doon siya kasama sa GC nyo na. Naka-video call kami. Sino titigal po sa'yo? Naka-video call kami. Diba? Yun yung mga nagiging tamang hinala kasi meron yung mga taong gano'n kasi mahilig sa mga naniligal po siya ganito, may yung naka-mindset na kung tawagin natin. Naka-mindset na sa kanila yung tigil po. Kaya pagka meron siya nakatalo, pag hihinalaan niya, tinigal po ni ganito. Sample ako na lang. Tinigal po ako ni Hepe kasi tinanggal niya ako sa grupo.
Pagkatanggal ko sa grupo, sumakit agad pakiramdam ko. Tinawas ko daliri ko, mahaba daliri ko. Diba ganun eh? Nagiging katang isip. Yung pagtitanong po sa daliri po, pag may puot sa puso, hindi niyo mapapasunod na maayos yan. Kaya lagi sinasabi, nasa puso tunay na agimat. Linisin niyo yung puso niyo. Kaya kagimat, no, marami kasi sa mga pasyente natin na mga ganun po. Pag inipitan mo, wala pang tawag, totoo lang po. Hindi niyo pa natatawag yung, yung gumagambala. Pag inipitan niyo na sila, pumapalaw na. Pag tinignan mo, sino ka, babanggitin niya si Happy Agimat. Kasi nga po, pinasok natin sa isip niya na ako yung nakukulam. Ako yung sinampol ko ng sarili ko na para wala tayong samadam. Ngayon naman, sa mga manggagamot naman, payo ko naman sa mga manggagamot, huwag nyo sakyan. Huwag nyo sakyan yung mga ganong bagay. Dapat paliwanagan nyo ng mabuti. Bro, kasi ganito na bibigyan ko idea sa bet bang ano. Meron tayong mga pasyente na may pinag-ihinalaan na sila. No? Meron tayong mga pasyente na inudyukan lang. Di ba? Sige, pagamot ka kay Happy Agimat. Sample ako, pagamot ka kay Happy Agimat. No? Pagka gamot kay Happy Agimat, ipitang agad kita. Pinag-ihinalaan mo ko din. Sino ka? Ikaw si Happy? Sasagot mo, oo, sa sobrang sakit. Ngayon, ito isa sa nakitaan ko ng pagpapaliwanag ng ganan, no? Na nagiging katang isip. Si Bro Chad Jem. Ayan, panoorin ko kay Chad Jem. Marami siya inilabas diyan na katotohanan na nagiging katang isip lamang na sinasabi na kinukulam sila. Pero kung totoo nang wala. 'Di ba? Ginaganon niyo sa daliri, oh, ayan. Oh. Pagpagpag ka. Pagpag ka yun. Pagkapagpag niya, oh. Sabi ni Chad Jem, okay, magagalit, wala po kayong kulam. Nasa isip niyo lang po yan, katang isip. Pero kasi talagang kulam at meron kasing katang isip. At merong sinisira ang isip ng pasyente. Kaya po, ingat din po tayo sa mga nakasalumot. Tsaka wag na nating, marami na akong paliwanag niya mga kagimat sa mga pasyente natin. Wag niyong pakainin ang isip niyo ng masamang isip. Wag kayong magpa-udyok. Kung manggagamot ka ako pasyente, huwag kang magpa-udyok. Huwag kayong magpa-udyok. Hindi naman kayo bobo para magpa-udyok. May sarili kayong isip. May sarili kayong kakayahan. Ilabas yung kakayahan nyo. Huwag kayong magpasakop sa iba na para sasakupin kayo. Labas natin yung katotohanan. Marami na ako sinasabi sa inyo na paliwanag about sa ganyan na marami na akong pasyente. Meron din ako dito naging pasyente sa Tawasan. No? Tinawas ko na, tanungan ko, wala na po kayong sabi. Hindi, kinukulang pa rin ako. Tapos tinitigan pa ako masama. Oh, sabi ng mga tao, ayun na. Hepe, may sanib na naman. Walang ka ako sanib yan. Hindi mo kaya, ginanon ako. Wala ka ako sanib ka. Hindi mo kaya. Mahina ka. Tinawanan ako. Alam nyo, sa sobrang galit ko, inipitan ko, madalang po mag-ipit sa paa. Inipitan ko sa paa. Sinagat ko yung DN. Sinagat ko yung ikot ng stick. Palahaw. Ako na to, hindi. May sapi ka eh. Diba? Paano nangyari yon? Yung masakit na, ako na to, hindi. May sapi ka eh. Hindi ko tinigilan. Hanggat di siya nagpapalahaw doon. Sinabi ko sa'yo, wala kang sapi eh. Pipilit mo sa akin, may sapi ka, sabi ko. Titigil mo pa, sabihin mo, wala ka, mahina ka. Gagawin mo ko tanga dito sa mga tao dito, dahil tao dito sa gamutan namin. Sa pasyente, dahil ng pasyente dito nakatingin sa akin, sabihin sa akin, hindi ko ta kaya. O ngayon, inipitan kita sa paa. Wala pang tawag yan. Papalaw ka, sabihin mo, ikaw na yan. O. Paano ikaw na, ikaw naman talaga? Dahil inipitan kita, wala naman tawag. Wala naman ako dinasal doon sa pang-ipit. Talagang binulabog lang. Tapos ayaw mo na, sinagad ko pa rin yung ipit. Hindi, meron ka pa rin eh. Diba? Sa mga kapwa ko manggagamot, no? Suriin din natin maigi yung mga ano. Misa kasi, nagagamit din tayo ng mga ibang tao. Meron kasi nga, nagagamit tayo ng ibang tao para lang makapanira, no?
Yun ang mga, ano. Di mo huwag maalis yung kawain na maliit sa likod, ha? Yun. Yung part ng mga isip, no? Sinabi ko na yan na sa mga pasyente ko, i-clear niyo yung sarili niyo. Wag niyo isipin lang kinukulong mo, kinukulong. Tsaka pag inudyukan kayo na si ganito kumukulang si Hepe, kumukulang si Hepe, wag niyo anuhin, no? Wala pa naman nagiging encounter ako noon kasi pag meron nag-video ng ganun na didimanda ko talaga. Oo. Mag-iingat din tayo mga kaagimat, no? Sa mga kaagimat ko mga manggagamot, ng mga manggagamot, no? Tsaka pasyente. Iwasan nyo mag-video na mag-ano ng pangalan. Pagka tinumbok nyo yung pangalan ng tao, ay pwede kayong demanda. Ang kulang po ay walang laban sa makasuhan. Marami na po nangyari niyan. Dinimanda. Mabuti nilang mabait yung na pag-usapan. Kung matigas-tigas po at may kaya po ang mahagip nyo at mademanda kayo mga kaagimat kung manggagamot, yung mga mahilig po, to payo ko po, hindi ko po nilalat, basta payo ko lang po. Yung mga nagbibideo natin na lahat sa live na babanggitin yung pangalan ng pasyente. Opo. Pwede po kayo mademanda niyan. Meron na po mga nangyari niyan. Kaya mag-iingat po tayo. Ako po ipayo lang po sa ating mga sama manggagamot. No? Iwasan natin din magpagamit. Iwasan din natin yung mga magbanggit ng mismong pangalan. Kaya nga po sa gamutan ng Team Happy Agimat, kung kaya nyo gilitan nyo na. Marami pa sinasabi na iba, yan, gilit. Ginilitan mo yung mangkukulam. Sample, si Hepe. Ginilitan ko si Hepe ng kulam. Tapos makita mo, nakain ako. Diba? Nakalive pala ako. Paano nagigilitan? Paano mo nahuli nakalive ako? Diba? Ganun po ang mga nangyayari na pangalan ko na lang po yun ng idea. Kaya po, ang dami ko nung kinapapayo po sa inyo mga kaagimat ko noon. Mag-ingat po tayo lagi. At yung mga pasyente, lakasan natin pakiramdam natin. No? Tapos, yung part kasi ng tawas, yung tawas kunyari sa papel na usok, di ba? Iyan kasi mga kagimat, yung tawas sa papel sa usok kasi, no? Hindi mo naman kahit tukuyin ang pangalan. Wala namang pangalan yan eh. Di ba? Kahit sa pinggan, sa papel, sa kandila, wala namang pangalan yan eh. Kahit tsura, bakit silang pa may tsura dito? Na ganon? Nagluluto po kapag tayo nagbibideo. Hindi nyo pwedeng ipot yung mga tawas-tawas na yan ng kaitsura ni ganito. Kasi wala namang pangalan yan eh. Hindi man nagsasalita yan eh. Kaya lang tayo nagtatawas para magka-idea tayo kung ano itsura ng tao na kumukulam o itsura ng engkanto, maligno o anong klase ng gumagambala sa pasyente. Yung mga elemento may itsurang gano'n. O yan, yung mukha niya. Yung tao gano'n. Sa mangkukulam kasi, pag nagtawas kayo ng mga papel na ganan, hindi nyo talaga matutukoy ang itsura. No, dagdag ko lang ng idea. At saka sa mga pasyente, i-clear nyo sarili nyo. Huwag kayong laging tamang hinala. Hindi naman kayo adik, hinala kayo ng hinala. Hindi kayo pwedeng maging tamang hinala. Hayaan nyo i-clear nyo sarili nyo. Patawarin nyo sila sa kanilang mga kasalanan. Alam nyo kasi, pag natutunan natin yung tatawag na pagdarasal ng taimtim talaga, no? Yung walang puot sa puso, walang galit, walang kaalitan, walang tampo. May tampo naman konti kasi tao lang naman tayo. Pero yung galit mo sa puso mo, alisin mo. Pag nagdadasal kayo naman na sumasampalang wag matulog yan, humingi kayo ng tawad, patawarin mga nagkasala sa inyo hanggat kayo magpakalinis, hindi po kayo makukulang. Kaya po mga kagimat, payo ko lang po sa mga manggagamot at sa mga pasyente, iwasan natin tamang hinala, no? Tapos, iwasan natin persahin yung pangalan na ibanggitin, yung pangalan ng mga pinaghihinalaan nila. No? Kasi minsan, pagdating pa lang dito, galing na kami sa gamutan ni Heping Agimat eh. No? Ay nahuli si Heping Agimat. Ako na rin po pangalan ko lang. Si Heping Agimat nahuli ng nangkukulam. Ay, ba't madilala rito? Kasi meron pa nararamdaman eh. Baka hindi natapos nung nung sa pinuntahan namin. Oh. Ngayon, pasasanibin ko ngayon yan. Pagpasanib ko ngayon, sabihin ko dyan, pag-ipit ko dyan, sabihin ko dyan, ikaw ba talaga si Heping Agimat? Oo! Diba? Pero ako yung nanggagamot. Diba? Kaya po sabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo lagi. Tsaka lakasan natin pakiramdam. Kasi meron
Na yung mga tao, ginagamit lamang sila para makapanira ng tao. Yung tao naman, maaari sinisira nila ang isip kasi may galit din sila doon sa taong pinagbibintangan nila. Nadadami yung mga manggagamot naman na hindi ko kayo minamali ito, pare-pares lang naman kakayahan din natin. Mga iba-iba lang idea. Yung mga ibang manggagamot na walang binabanggit na pangalan na. Okay? Wala akong minimension na pangalan. Yung mga ibang manggagamot, sinasakyan din naman yung trip ng mga pasyente. Kaya sabi ko lagi sa mga aral ng Team Happy Agimat, lakasan nyo pakiramdaman nyo. Lakasan nyo pakiramdaman nyo ang mga pasyente. Doon tayo sa katotohanan, no? Sa ano po, yung mga akin lang naman po ay mga payo lang po sa atin. Ito, inapayo ko na po ito sa mga no, bigyan ko lang kasi ng mga dagdag idea pa uli, no? Kasi nga may mga nagtatanong din sa atin. No, kaya lagi sinasabi, ingat lagi kayo. Ano naman mangyari, lagi manalangin. Hindi kayo makukulang kung makaya nyo linisin ang sarili nyo, puso't isip nyo at nananalangin tayo sa Panginoon, hindi po ay makukulang kahit wala kayong mga kung ano po. No? Hindi po tayo nagbebis sa gamit, nagbebis tayo sa tatlong persona. Hindi tayo nagbebis sa engkanto, maligno, nagbebis tayo sa tatlong persona. Ingat po lagi, no? Lalo sa mga sobrang sagad mag-ipit na wala pang sanib, pumapalaw na yung pasyente, ingat po kayo. At sana magkaroon ng magandang kalinawagan itong ating mga pinaliwanag, no? Wala tayong gustong tamaan kasi wala naman tayong minimension na pangalan, no? Kung kayo'y tamaan man, wag sana kayo manood ng mga video namin para hindi kayo tamaan. At yung mga may gustong idagdag, comment down na kayo. Comment down na kayo mga kagimat para madagdagan din mga idea natin tsaka yung mga kasama natin, yung mga may dadagdag, no? Basta ganun lang po, ingat po, lakasan ng pakiramdam. Huwag magpagamit, no? Mga manggagamot, mga pasyente, huwag kayong magpagamit, no? Ingat po lagi tayo at palain kayo ng Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. God bless, more blessing po sa lahat. Thank you po.